nagsesesyon ang Senado, yun lang ang agenda nila. Ang tungkol sa desisyon kung ano nang gagawin sa impeachment ni Sara Duterte. Pero alam nyo, isang bagay na nakita natin, abogado si Marcoleta. Si Tito Soto, Senate Minority Floor Leader, hindi abogado. Pero ang lumabas kanina, mas magaling. Mas magaling pa si Soto kaysa kay Marcoleta. Ha? Ha? Sa sobra kasing pagkagarapal na pagtatanggol kay Sara, nawawala na ang pagkaabogado ni Marcoleta. Mas abogado pa ang mga argumento at mga sinabi ni Tito Soto. Sa totoo lang, maraming humanga. Nakita ko nga, may post kaagad si Attorney si Jesus Falsis. Sabi niya, OMG, hindi abogado si Soto pero ang galing niya. Yun din ang napansin ko. Yun din ang napansin ko. Ang haba-haba ng mga pinagsasabi ni Marcoleta sa kanyang privilege speech, may mga sinaing na hilaw pa. May mga sinaing na hilaw pa. Pero sa totoo lang, mas may sense, mas magaling ang argumento ni Tito Soto. Gaya ng inaasahan kasi, nag-motion to dismiss, nag-move to dismiss itong si Marcoleta. Kung noong June ang nag-motion na i-dismiss na ang impeachment ni Sara, ang articles of impeachment, noon si Bato de la Rosa. Ngayon naman, ang nag-motion naman si Marcoleta. Nag-privilege speech siya, tapos sa pagtatapos ng kanyang privilege speech, nag-move to dismiss siya. Doon na nag-react si Tito Soto bilang minority floor leader. Simple lang naman ang argumento ni Tito Soto. Napakalinaw. Napakalinaw. Ang sabi ni Tito Soto sa kanyang motion, nag-contra-motion siya sa motion ni Marcoleta. Yung motion to dismiss, kasi gusto na talaga ni Marcoleta, i-dismiss na ngayong araw mismo yung impeachment ni Sara. Wala na yan, ibasura na yan. Ang ginagamit niyang basihan, yung desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional at walang jurisdiction ng Senado. Pero ang sabi naman ni Tito Soto, at magaling ang punto ni Tito Soto, mayroong motion for reconsideration sa Supreme Court ang House of Representatives at ang Solicitor General. Ito ay inaccept kahapon ng Korte Suprema. At hindi ito dinismiss outright ng Korte Suprema. Pinagpapakomment pa nga ang kampo ni Sara Duterte at si Atty. Torion within the non-extendable period of 10 days. So ibig sabihin, buhay pa ang impeachment. Hindi pa ito tapos. So, sabi ni Tito Soto, which is tama lang, bakit natin i-dismiss na kaagad ngayon? Forthwith. Ginamit yung term na forthwith. Bakit na natin i-dismiss na kaagad ngayon yan? Forthwith. Gayong mayroon pang motion for reconsideration na tinanggap naman ng Korte Suprema at binigyan pa ng period na 10 days ang kampo ni Sara Duterte at ni Atty. Torion na mag-comment. After ng comment na yan, saka magdi-decide ang Korte Suprema. Bakit hindi na muna natin hintayin ang desisyon ng Korte Suprema, yung final na talaga? Kasi bagamat sinasabing immediately executory, pero may motion for reconsideration pa. May motion for reconsideration pa. Posible na ang maging desisyon ng Korte Suprema ay i-reverse yung dati nilang desisyon o kaya i-modify. Ano man ang maging desisyon ng Korte Suprema, yun dapat ang susundin ng Senado. Hintayin na muna yung desisyon na yon saka desisyonan ng Senado ang issue ng impeachment ni Sara. For the meantime, nag-move si Tito Soto na i-table. Ibig sabihin, dyan lang muna yan. Hindi naman sinabi kinontra ni Tito Soto yung motion to dismiss. Ang sabi niya lang, wag na muna nating pagdesisyonan ngayon. I-table na muna. Which is tama lang. Dyan lang muna yan. Pag nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema, yung final na talaga, doon sa motion for reconsideration, saka natin uli yung pag-usapan. Hindi naman yan mawawala. Nandyan lang yan. Yung motion to dismiss, yung pag-move to dismiss.
ni Marcoleta ay ano lang yan, nandyan yan. Hindi naman yan inaalis. Hindi niya naman, ang sinasabi lang, i-table muna. Kumbaga, nandyan, itabi muna yan, dyan lang muna yan. Hintayin lang muna natin yung desisyon ng Korte Suprema, yung final na talaga, doon sa motion for reconsideration. Kaya lang, siyempre, nagtulungan na naman yung mga pro Duterte, si Chis Escudero mismo, bias na bias sa kanyang pagpipreside. Si Cayetano, sila Joel Villanueva, yung mga inaasahan natin na magtutulong-tulong. Pero ang malinaw dito, ang haba-haba ng sinabi ni Marcoleta kung ano-ano pa, mga sinaing na hilaw. Kung ano-ano pa, ininsulto pa si Laila de Lima sa privilege speech niya. Tapos sa bandang huli, magmo-motion to dismiss siya. Pero binara ni Tito Sotto. Bakit natin i-dismiss outright? Bakit natin i-dismiss kaagad? Mayroon pa namang motion for reconsideration. Hindi ba pwedeng hintayin muna natin yon? Ang motion ni Tito Sotto, i-table muna, which is tama lang. Dito ang lumalabas, mas may rason pa si Tito Sotto kaysa kay Marcoleta. Masyadong nagmamadali si Marcoleta. Garapal naman ang pagtatanggol kay Sara. Pero sa kagarapalan niya, nawala na ang pagkaabogado niya. Mas magaling pa si Tito Sotto kahit hindi abogado. The question, Mr. President, is speculative. Yes. May I have a speculative answer, Mr. President? We cannot speculate. We can only guess, second guess, because on the basis of our experience as a practicing lawyer, Mr. President, ito pong ganitong klaseng desisyon, talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po mag-file pa tayo ng motion for reconsideration. We are hoping against hope. It is as if we are wishing for the moon. Palagay nyo po, palagay nyo lang po merong isa na nag-reverse. Hindi rin po ma-overturn eh. Kasi po ang kailangan po ninyo ay 8 ang mag-reverse. Sa inaakala po ba ninyo meron kayong makukuhang 8 na pumirma doon sa unanimous decision na babaligtarin po nila yung kanyang sarili. Kaya napakahirap pong mag-speculate, Mr. President. I will accept the answer of the gentleman, but I have done my research, Mr. President. And to remind everyone, the reversal of the Supreme Court's own decision is not impossible, even in landmark cases. In the case of Labugal, Bilaan Tribal Association Incorporated versus Victor Ramos, GR number 127882, December 1st, 2004, questioning the constitutionality of Republic Act 7942 or the mining law, the Philippine mining law. The Supreme Court granted the MR, reversing and setting aside its earlier ruling. And also, Mr. President, just a few days ago, the Supreme Court reversed its own ruling on the definition of a stockholder. This is the case of Lily Lopez versus Lolito Lopez with GR numbers 25497-957-58. So, may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung tama ba na bago magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? I am not sure about that. But one thing I can say is that if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa pong nangyaring gano'n, Mr. President. At saka po tayo, pag nananakbo, ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Well, Mr. President, there's always a first time.
regardless of whether it's unanimous or not, unanimous decision does not bar an appeal or a reversal, Mr. President. That is one thing for sure. Now, secondly, where is the ball, Mr. President, or meaning the impeachment case itself? Is it in the Senate or in the impeachment court? Didn't the impeachment court throw it back, remanded, returned to the House of Representatives? So what are we dismissing in the Senate kung wala sa atin ang kaso? Can we continue hearing the case and dismissing it without the impeachment case in our hands? Can we throw the ball out when the ball is not in our possession? Siguro naman dapat magkaroon tayo ng tinatawag nating sense of proper sequencing of moves. Nasaan po ba yung impeachment case? Mr. President, kanina po sa aking clarificatory statement, ang sabi ko nga po, yung ginawa pong initial proceedings noong 19th Congress Senate, yun po ay nangyari sa panahon po ng 19th Congress at lahat po yun ay naisantabi lahat sapagkat natapos nga po ang termino ng 19th Congress on June 30, 2024. Kaya po natin sinasabi, Mr. President, na dinidismiss na po natin ngayon sapagkat tayo po ang nasa lugar na sinasabihan ng Korte Suprema nung sabihin niyang ito ay immediately executory. Sino pong mag-i-execute nun? Hindi naman po i-execute yun ng House of Representatives. Maliwanag naman po na tayo lamang ang tinakdaan ng kataas-tahasang hukuman na gumawa ng paraan para isang tabi na po ang usaping ito sapagkat napagtibay nga nila na ito'y unconstitutional, void ab initio, at wala na po tayong jurisdiction para dito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.